ang team po natin, ang keepers po natin, sabi nung kinuha kasi ng Diyos yung mga Israelita sa Ehipto, tapos idadalhin sila sa lupang pangako, sa lupang ipinangako sa kanila. Ibig sabihin, ang keepers po natin ay doon sa Deuteronomy chapter 23 chapter 6 verse 23. Sabi doon, kinuha kita doon at dadalhin kita doon. Sa English, mas magandang yun. But He brought us out from there. Yun. He brought us out from there. Kinuha nila tayo mula doon to bring us at dadalhin tayo sa lugar. Tapos ibibigay niya and give us the land, the promise. Kinuha niya tayo doon, dinala niya tayo dito, tapos dadalhin din tayo sa lugar na ipinangako. O dadalhin tayo at ibibigay sa atin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Yun po ang pagkakaintindi ko Amen ba? Palakpakan natin naman ang ating Panginoon sa verse na yun kasi kinuha niya tayo sa kahirapan. Parang ganun Tapos dadalhin niya tayo sa kasaganahan. Parang ganun yun Sabi doon, yun yung pangako Dadalhin tayo dun sa mga pangako At sabihin na natin, kinuha niya tayo sa problema natin. Doon sa mga problema. Tapos, ibibigay niya tayo doon sa mga solusyon. Parang ganun ang ibig sabihin nun Maaaring natin sabihin na kinuha niya tayo doon sa maling paniniwala. Pero, at dadalhin niya tayo sa tamang paniniwala. Parang ganun Kinuha niya tayo sa ating nakaraan at dadalhin niya tayo sa future. Kaya ganun nga yun, ang ibig sabihin nun. Kaya ibig sabihin, dinilis tayo sa lugar na hindi tayo dapat naroon. Alam niyo po yung mga Israelita kasi, inalis sila doon sa Ehipto dahil hindi naman talaga sa kanila yun Yung Ehipto po, kung ikukumpara sa yun po yung lugar na mga sabihin na natin lugar ng kasalanan yun Kasi doon sa lugar na yun, sila yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Kaya tinanggal sila ng Diyos doon. At dadalhin sa ipinangako sa kanila. Alam niyo po yung pangako na yun, pangako kay Abraham yun. Noong unang-una pa. After nangyari itong pangako, sinabi ng Diyos sa kanila na ito, nung kinuha kita, 600 years na po ang nakaraan. Kaya, tulad na lagi ko sinasabi, pag nangako po ang ating Panginoon, ay manalig tayo na yun ay matutupad. Gaano man ito katagal. Pero 600 years, bago niya tinupad yung pangako na yun sa kanila. Kaya, yun po. Joshua. Ano ba yung pangako na yon? Tingnan natin sa Joshua 1:3. Sabi doon, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Ito yung pangako Ibibigay ko sa iyo ang lugar. Ibibigay ko sa iyo ang bawat lugar na maapakan ng iyong paa. Sabi doon. Kaya, alam niyo po, yung lugar na yon, napakalaki po yung ipinramis sa kanila ng Lord. Napakalaki yung ipinramis ng Lord kay Abraham. Kung sa this day, present day, kasama po yan yung Iraq, kasama po yung mga Lebanon, kasama po yung lahat ng nakapaligid po sa kanila, ipinangako kay Abraham. Pero, bakit hindi na ibigay sa kanila? Kasi hindi po napakan ni Joshua yun Ang napakan lang na yung lugar na yun, parting gitna lang. Kaya, siguro inabot na siya ng retirement, kaya hindi niya napakan. Pero,
ipinangako sabi nga nila, yung mga scholar, sa future, may bibigay din sa kanila. Pero ang binibigay lang sa kanila, kung tinignan natin yung mapa, 10% lang po, 1/10 lang ang nakuha ni ibigay sa kanila. Yun po yung pangako. Ngayon, titingnan po natin kung paano ang ginawa ni Joshua para makuha niya makonquer niya yung lugar na yon. Unang-una, basahin natin sa Joshua, no? Joshua, ito po. Joshua 1, verse 2. Chapter 2 pala. Chapter 2. Ay, tatanong ko muna pala. Alam niyo po yung kwento na ito ni Joshua? Yung kinonquer niya yung lugar na yon. Hindi ba? Ito po yung sinabi nga ng Diyos na ibibigay niya. Si Joshua kasi, ang mga Israelita, ikot-ikot sila sa sa wilderness ng 440 years. Dahil sumalungat sila sa Diyos. Dahil hindi nila sinunod ang gusto ng Diyos. Nasa Bible din, sabi sa Bible, 7 araw lang sana na lalakbayin nila yon, yung pangako na yon. Pero dahil sumalungat sila, sumalangsang sila sa Diyos, inabot yun ng 40 years. Kaya hindi sila nakatawid kaagad dahil sumalungat sila. Siguro, masasabi natin na may purpose din ang Lord doon kasi sabi niya, lahat ng mga hindi naniwala ay mamamatay, or 20 years above, lahat ng mga hindi naniwala ay mamamatay. Unang-una, anong ginawa ni Joshua? Sa verse chapter 2, buhat sa kampo sa Sitem, si Joshua na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila ay pinagbilinan niya ng ganito: pumunta kayo sa lupay ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo ng lungsod ng Jericho. Yun. Anong unang-una dapat gawin para maging victorious ito? Dapat alamin natin yung lugar. Yan ang ginawa ni Joshua. Nagpadala siya ng espiya. Inalam niya yung lugar. Kaya kung may ipapagawan sa atin ang ating Panginoon, kung sa ating buhay may ipapagawa ang Panginoon, dapat alamin muna natin yung lugar, yung bagay na yon. Yung sinasabi ko kanina na nagsumalangsang ang mga Israelita sa utos ni Yahweh dahil nung panahon ni Moses, nagpadala rin siya ng espiya sa lugar na yon, sa lugar din na ito na pinagpadala ni Joshua sa kanila. Ngunit ano sabi ng mga espiya? Tingnan natin nakalagay po yun sa Numbers chapter 13 verse 1. Nagpadala ng mga espiyas ang Diyos sa lugar na ito, sa lugar din na yan. Pero ang report nila ay hindi natin kayang kalabanin ang mga tao nandun dahil mga higanti sila. Tayo magiging parang grasshopper lamang sa kanilang paningin. Tapos basahin natin. Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuro ng bawat tribe at isugo mo sila. Yun, no? Sinugo ka nila. Ganoon nga. Na tinawag niyang, kasama si Joshua po doon sa mga isinugo doon. Kasi 12 sila yung si Joshua at saka yung kasama niya si Caleb, nag-report sila kay Moses ng tama. Pero yung 10, ang report nila ay huwag tayo pumunta doon dahil titirisin lamang tayo. Sabi doon, ang tingin nila sa atin ay tipaklong lang, sabi nila. Kaya, siyempre, ang papanigan ng mga tao, siyempre yung marami. Kaya, makikita natin dito, no? Pininto ko na, huwag natin basahin kasi mahaba. Balik na lang tayo sa Joshua 1:3.
Papakita ko lang yung resulta ng ng ginawa nila noon. Joshua chapter 2 verse 1 pala. Ayan. Verse 2, 3. Kaya ang hari nagpadala ng sugo kay Rahab at pinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo, na parito ang mga yan upang ilihim na magsiyasat sa ating lupain. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa, at pagkatapos ay ganito ang sinagot. Mayroon po mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga-saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad, ay abutan pa ninyo. Sa taas ng bubong niya, pinatago ang dalawang espiya, tinabunan ng mga tangkay ng lino at sinilansan niya iyon. Hinabol nga na, sige, tuloy natin. Sige ba? Ito po. Sabi doon, at sinabi sa kanila, yung si Rahab po yun, yung Rahab, sinabi ni Rahab sa kanila, yung tinuluyan nila na babaeng nagbibenta ng alim. Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito, at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Verse 10. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, at nilipot ang kanilang mga hukbo. Ito po, ang report ng mga espiya kay Moses, yung sinabi yung 12 na una, huwag tayong tumuloy doon kasi para tayo mag-grasshopper lamang, sabi niya. Ibig sabihin, natakot sila. Pero ang totoo pala, yung mga yun ang natakot sa mga Israelita. Ito ang patunay ni Rahab. After 38 years, saka pa lang nila napatunayan na yung ginawa nila noong unang pag-espiya ay natakot pala yung kanilang mga kalaban. Pero anong sabi nila? Huwag tayong pumunta dahil malalaki sila. Ito yung katunayan na sinabi nila, yun, no? Sa verse 9, sabi ko, verse 9, sabi doon, alam ko kung sinigay, yan, ang mga taga rito takot na takot sa inyo. Tapos sa verse 10, yun, nabalitaan nga nila yung ginawang miracles ng ating Panginoon sa mga Israelita, kaya takot na takot sila. Kaya, kung ikuha natin sa ating sarili, kung may inuutos sa atin ang Panginoon, kung sasabihin man natin hindi natin kaya po natin, basta ang Diyos ang nagsabi. Ito, sinabi ng mga Israelita, hindi natin kaya. Pero yung pala, kung talagang tumuloy sila, kayang-kaya nila. Kaya ang nangyari, sa halip na 7 days lang yung paglalakbay nila, naging 40 years. Yun po ang resulta pag hindi na tayo nakikinig sa ating Panginoon. Yan po ang una, ano? Dapat tingnan po natin yung know your surroundings. Tingnan po natin yung unang surroundings. Tapos, anong pangalawa na ginawa ni Joshua? Consecrate. Consecrate yourself. Joshua chapter 2 verse 5. Ano po ibig sabihin ng consecrate? Masyadong umalis po sila nang isasara ng chapter 2 verse 5. Chapter 2 verse 5 ba? Chapter 5 verse 2. Ito po. Bago pa ito, yun sa chapter 2 pala. Sa chapter 2. Sige, sa manot. Chapter 2. Chapter 2. Chapter 2 verse 6, 7 yan. Sa panghuli yun panghuli na bago, sige ba? Kasi, nasa gitna Sinabi ng Diyos sa kanila, consecrate yourself, sabi doon. Kaya, paano ang pag-consecrate ng self? Titignan po natin sa chapter 5 verse 2. Ito yung sinasabi ko na pag-consecrate ng self. Ito po yun.
Ito. Ang ibig sabihin ng pag-consecrate kasi, yung parang pagtanggal ng kasalanan o pag-alis o pag napaka ang ibig kong sabihin napaka ko naman sabihin kasi na magpakabanal ka. Hindi po napakagandang pakinggan magpakabanal. Pero para magtanggal ka ng kasalanan, sabi doon, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuloy na ito yung kasi pang mga tao na to nung nasa wilderness pa sila, hindi nila ipinatupad yung pagtutuli kasi araw-araw naglalakad sila. Kaya nung nakatawid na sila, saka pa lang sila tinuli. Anong ibig sabihin ng pagtutuli na yon? Sa spiritual, makikita natin dito sa Jeremiah chapter 4 verse 4. Sabi doon yung spiritual na Jeremiah chapter 4 verse 4. Ito po yung sa ating kaisipan. Yun o. Tuparin ninyo ang inyong pangako sa akin at italaga ang inyong buhay sa paglilingkod. Kung hindi, sisiklab sa English version niya. Yan. Circumcise yourself to the Lord. Circumcise your heart. Ito po yung sinasabing, alam naman natin yung circumcise, di ba? Para sa mga lalaki. Yun yung tinatanggal yung maliit na parte ng sa katawan. Pero ito po yung tungkol sa heart po ito. Tinatanggal yung circumcise your heart. Tanggalin po natin yung mga parte sa katawan na sa ating puso na hindi maganda or pangit na part. Circumcise your heart, you people of Judah, inhabitants of Jerusalem, or my wrath will flare up and burn like fire because of the evil you have done. Burn with no one to quench it. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 10 verse 16. Kasi parehas lang po ito. Deuteronomy chapter 10 verse 16. Circumcise your heart, sabi doon. Therefore, and do not be stiff-necked any longer. Stiff-neck, sabi niya, wag tayo magmatigas. Kundi na, circumcise your heart. Or sa magandang pananada siguro, palilinisin natin yung ating puso. Ganun ang ibig niya. Kaya, unang-una, alamin natin yung ating surroundings, tapos linisin natin ang ating puso. Anong pangatlong ginawa? Dapat may palatandaan sa ating buhay. Tingnan po natin sa Joshua chapter 4 verse 9. Chapter 4. Ito nung patawid na sila, no? Nung patawid na sila, chapter 4 verse 4. Nung patawid na sila ng Jordan, tinutusan ni Joshua yung mga pare na tumigil sa gitna ng Jordan. Yung Jordan po, ilog po na malaki yun. Kung pag tagani kasi, bumabaha doon kasi yung mga pananim, siyempre yung mga tubig, pinapupunta nila sa ilog, bumabaha po yun. Pag panahon ng tagani, malapad po yun. Siguro umabot ng 1 kilometro ang lapad ng ilog na yun. Natatawirin nila. Kaya, ang sabi ni Joshua, pinatayo niya yung mga saserdote na may hawak ng kaban ng tipan sa gitna at natuyo yung ilog Jordan at nakatawid sila sa tuyong lupa. Anong sabi ni Joshua? Kumuha kayo ng bato doon at maglagay kayo dito ng bato sa Gilgal nga, doon sa lugar na tinampuhan nila. At ito ay magiging, basahin natin. Verse 4. Tinawag na ni Joshua ang 12 lalaking pinili niya. At sinabi sa kanila, mauna kayo sa kaban ng tipan na Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-isang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel na sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahon darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil sa pag-agos ang ilog Jordan nang tumawid ang itinawid ang kaban ng tipan. Bakit ko nasabing
Ano sabi ko? Para magsisilbing pag-alaala. Para anong tawag nun? Isang parang sculpture na magiging pag-aalala. Bato, alam niyo po ba yung bato? Nakalagay po sa Psalm 95, sabi doon, Rock of our salvation. Si Jesus Christ po, ang ating rock of salvation. Psalm 95 verse 2 yata yan. Yan. Yan, ang bato. Ito po sa English version. Tingnan natin. Rock. Ito po, yung rock na sinasabi doon. Bakit ko sinabi doon niya na ang bato ang magiging simbolo ng nagligtas sa kanila. Ito po yung si Jesus Christ po, ang rock din. Siya ang simbolo ng ating salvation. You know, the rock of our salvation. At sinabi po, balik tayo sa chapter 4 verse 9. Yan. Naglagay rin si Joshua ng 12 bato sa gitna ng ilog. Bakit kaya sa gitna ng ilog, hindi na, wala namang makakakita na doon pag siguro, kung 12 bato, baka pinakabatas na yung ganito siguro. Ang masasabi ko kasi dyan sa ating buhay, kasi maglagay tayo ng bato o si Jesus Christ, ilagay natin sa lugar na hindi nakikita. Ano ba yung lugar na hindi nakikita tulad na sa puso natin? Nagtaka ako bakit? Anong purpose ng paglagay ng bato sa gitna ng ilog? Hindi mo naman makikita yun, wala makakakita doon pag umaagas na yun, puno na yung tubig eh. Pero sa akin lang, siguro yun ibig sabihin na ilagay natin yung bato o si Jesus Christ sa lugar na hindi nakikita. Yun po sa ating puso. Yun lang po ang sa akin doon. Kaya, gumawa tayo ng palatandaan. The rock of our salvation, ibig sabihin nun, sa Joshua chapter 4 verse 9, ilagay natin the rock of our salvation sa ating heart. Yun. Pang-apat po, screen any stranger. Dapat kung may mga dayo, o kaya mga hindi natin gaano kilala, dapat ma-screen din po natin o malaman natin kung sino sila. Alam niyo po, tignan natin sa chapter 5 verse 13, Joshua 5 verse 13. Marami po mga tao na umiikot-ikot. May mga tao na makikilala tayong tao na akala natin ay totoo yung kanilang sinasabi. Ano sabi ko ni Joshua? Minsan napadako si Joshua malapit sa Jericho nang biglang pagpakita sa kanyang isang lalaking may hawak na taba. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, ikaw ba'y kakampi o isang kaaway? Alam niyo po, kailangan malaman din natin yun kasi kung minsan may mga tao na akala natin kakampi natin sila, akala natin ang sinasabi nila o binabanggit nila sa atin ay tama. Yung pala, nililinan lang tayo. Kaya ito po yung isang purpose nun. Dapat malaman natin yung mga bagay, yung mga stranger na nagsasabi ng ito ang tama. Mga stranger na nagsasabi ng mali ang ginagawa mo. Dapat malaman po natin. Ito po nalaman po ni Joshua. Tinanong siya ni Joshua sino ka ba? Ako ba ikaw kakampi o kaaway? Sabi doon. Malalaman po natin ang sagot ng mga kasalamuhan natin. Kung ang sasabihin niya, kung ang binibigkas din niya ay tungkol sa Diyos din, na tulad ng mga nasa Bible. Ito po ang sabi na, anong sabi ng panauhin na yon, stranger na yon, ano sabi niya, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo niya. Dahil doon nalaman ni Joshua na kakampi niya yun. Kaya dapat malaman din natin yung may screen natin, kung yung mga stranger na nakakausap natin. Para malaman natin yung mga bagay at hindi tayo malinlang. Number 5, sumunod lang sa mga utos o bilin ng Diyos. Joshua chapter 6, Nung lugar na nung panahon na lulusubin na ng mga Israelita ang lulusubin kasi nila dito yung Jericho. Itong Jericho po, ito po yung isang
city na napapaligiran ng wall. Ito po yung lugar na pinuntan ng mga espiya na tinulungan sila ni Rahab. Ito po yung Jericho na yon. Anong utos ni Yahweh sa kanila? Sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyo mga kamay ang Jericho. Past tense, ibig sabihin binigay na. Hindi pa ka binibigay, pero pag nagsalita ng ating Panginoon, ibinigay ko na. Ibig sabihin, hindi pa kanila nakukuha, pero sure na. Ibinigay ko na. Kahit sa mga English version yan, ang nakalagay na, I gave you, sabi doon. Ang Panginoon talaga, pag nagsalita, talagang totoo, parang sure na sure. Ito, past tense yan eh. Ibinigay ko na. Hindi niya sinabing, ibibigay ko na. Hindi sinabing gano'n eh. Sabi doon, upang sakupin ito at gabihin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Sabi doon, ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho. Minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ikapatong araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas na at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo ay ubod lakas nasisigaw sa sandaling iyon. Babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ng lahat. Kaya tinawag ni Diyos ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh, maunang 7 paring may dalang mga trompeta. Sinabi naman diya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigit kayo sa lungsod at punahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Diyos, lumakad nga sa unahan ang kaban ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta. At habang lumalakad ay inihipan nila ang mga ito. Nauna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ng kaban ng tipan ang mga kawal na nasa panguling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trompeta. Ngunit sinabi ni Diyos sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalitaban hanggang hindi ko binibigyan ng hudyat. Hindi ko may binibigyan. Sa utos nga ni Joshua, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon na sila nagpalipas ng mga. Ito ba ang utos? Dapat sumusunod tayo sa utos eh. Sa alituntunin. Parang gano'n. Dapat sumusunod tayo sa alituntunin. Ano sabi ng Diyos? Okay, ikutan ninyo yung Jericho. May trumpet lang, ang tunog maririnig, sabi doon. Gagawin niyo yun sa loob ng 6 na araw. Sa pang-7 araw, 7 beses niyo iikutan. Yan po, dapat sumunod para magtagumpay. Ang verse ng pang-6 dito na sinabi kong ginawa ni Joshua, na dapat din natin gawin. Kung may inuutos sa atin si Yahweh, wag po natin papansinin kung ano man yung sinasabi ng mga nasa paligid natin. Kailangan po, sundin lang natin kung ano yung inuutos ni Yahweh. Ba't ko sinabi ito, Ito, hindi po nilagay sa Bible pero sa akin lang, or kahit sa inyong paglaro ninyo yung isip, kalaban ninyo dumarating. Siyempre, kayo yung nasa lungsod, kalaban ninyo dumarating. Nakita ninyo, pinaikutan yung lungsod ninyo. Yung lungsod na yun, matibay yun. Ayun, makikita natin yung ruin of Jericho sa mga history, nandun po yun, makapal po yun. Talagang hindi pwedeng tibagin ng kahit sino ang kapal. Sa gitna po kasi noon, pero mas makapal yung sa Babilon niya, talagang sa gitna ng nagre-racing pa yung mga karwahe dun eh. Pero yung wall of Jericho, makapal pero talagang hindi kayang tibagin ng kahit na ano. Isipin nyo kung halimbawa yung mga taong nandun, yung kaaway nila,
yung lulupig sa kanila, umikot. Nandiyan na, siyempre maghahanda yung mga kon, di ba? Yung mga kaaway. Wala po sa Bible to. Nasa imagination ko lang to. Siyempre maghahanda yung mga kalaban, di ba? Anong gagawin nila? Maghahanda. Naka-prepare sila, di ba? Iikot. Nandiyan na yung mga kaaway eh. Unang araw, siyempre naghanda sila. Pangalawang araw, umikot uli. Wala na akong ginawa yung yan. Pero mag-prepare pa rin tayo. Sabi ng mga, siguro sa yun ang sabi ng mga pan. Pangatlong araw, yung pangalawang araw, wala rin silang gawin, umikot na eh. Pangatlong araw, wala. Panatag na yung mga nasa loob ng Jericho. Wala namang magagawa yung mga yan. Paikot-ikot lang yan, sabi nila siguro. Kaya, siguro tinatawanan lang yung mga Israelita. Kaya, kung sumusunod tayo sa ating Panginoon, sa mga utos ng Panginoon, kung minsan tinatawanan tayo eh. Huwag natin pansinin yung mga tumatawa. Pero mo, umikot sila ng unang araw, pangalawang araw, tatlong, pang-anim na araw, umikot sila, walang nangyayari. Kaya siguro, kaya nyo na yan, sabi ng mga. Nang pang-pitong araw, umikot sila. Ito pa yung ibig sabihin, ano? Pitong araw sila pinaikot eh. Ibig sabihin, kasama dun yung Sabat. Ito pa yung sinasabi nila na po yung Sabat. Ang Sabat po ay sabi nila, bawal magtrabaho, kaya yung araw ng pamamahinga, bawal magtrabaho. Pero dito sa senaryo na to, bakit hindi sila nagpahinga? Kasi Diyos ang nag-utos eh. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Ganun yun eh. Kaya, ikinom ko lang yun kasi may dagdag lang yun. Pang-pito araw, umikot sila. 7 beses nilang inikot pero wala pala pa rin nangyari. Kaya siguro yung mga taga Jericho na nasa loob, hayaan nyo na yan, walang mangyari sa mga yan. Hayaan nyo na rin hanggang kanta-kanta lang yung mga yan, hanggang tunog ng trumpet lang yung mga yan. Kaya, anong purpose ni Lord kaya dito, no? Siguro parang ganun ang purpose ni Lord, parang kung sa unang araw ay nakahanda yung mga nandun sa lungsod na yon, ay siyempre makakalaban sila, di ba? Kasi kalaban nila yun eh. Pero, nalagay na sa isip nila na walang mangyayari. Hindi sila makakapasok. Kaya, siguro yun din ang technique ng Diyos para yung sirain yung mindset ng mga kalaban na akala nila walang magagawa ang Diyos sa kanila. Amen ba? Ganun po ang technique ng Diyos sa atin. Basta sumunod lang po tayo. Tingnan, ano po ang resulta? Tingnan natin. Sa ikapatang libot, hindi ba lumapari ang mga trompeta at inutos ni Joshua iniutos ni Diyos sa mga tao. Sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. And then, ang buong lungsod at ang matatagpon doon ay waka sa akin bilang handog ni Yahweh. Si Rahab lamang ang sunod. At wag, ano yun? Saan ba yung pag-buho na? Yan. Kaya tinipan na nga ng mga pari ang mga trumpitan nagsigawan na napakalakas sa mga tao ng mandig. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila yon. Kaya, ito po ang unang-unang ginawa nila. Ang unang-unang tagumpay nila. Yung napabagsak nila yung napaka-tibay na pader ng Jericho. Makikita po, may mga, kung i-search po natin sa history, may mga ruin of Jericho po tayo makikita kung gaano kapag-tuwid ka. Ano yung mga ginawa ni Joshua? Hinoi his surroundings, consecrate herself, nagkaroon siya ng palatandaan or inilagay niya sa heart niya ang Diyos. In-screen niya yung mga stranger, sumunod sa utos na pili ng Diyos. At hindi niya pinansin kung ano yung mga chismis na nasa paligid niya.
para makonquer niya yung Jericho. Eh, ba ganun din po ang gagawin natin. Nasusundan natin para makonquer natin yung pangako ng Diyos sa atin. Amen ba? Amen. Ngayon, ito yung conclusion. Ngayon na, ang kwento po nito, mahaba po ito. Na-conquer nga nila yung lugar na yan. Nakuha nila yung napakaraming mga lungsod dyan. At nung marapit na mag-retire, si Joshua sabi niya, balik tayo doon sa stand ni Joshua. Ano sabi ni Joshua? Malapit na, chapter 24. Basahin natin, sa hanggang 15. 15. 14 pala, 14. Kaya ngayon, sampay ninyo si Yahweh at pag-import ninyo siya ng buong puso at 13. Hindi na 13. Okay. 10. Ito kasi ipinaliwanag ni Joshua nga yung mga ginawa ng Diyos sa kanila. Yon, yung mga kababalaghan, yung yung kapangyarihan ng Diyos na nangyari sa kanila, na tinulungan sila. Tapos sa verse 15 nga, makikita natin, sabi doon. Ngayon, sabi doon sa verse 15, verse 15 na tayo. Kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Hindi po yung mga Israelita ang tinatanong dyan ngayon. Tayo po ang tinatanong. Kanino yung gusto maglingkod? Sa Diyos, kay Yahweh. Amen ba? Amen. Pero ano sabi ni Joshua? Verse 16. Yun din ang sinagot ng bayan eh. Sumagot ang bayan. Hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Ano sagot ni Joshua? 17. Ito pala, pinaliwanag nila. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at may ligtas mga kaaway sa mga bansang dinaanan, sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupain ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kaya kay Yahweh rin kami maglilingkod. Sabi niya, tulad ng sinabi natin, kay Yahweh rin tayo maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Amen ba? Amen. Kay Yahweh tayo maglilingkod. Pero ano sabi ni Joshua? Ngunit sinabi ni Joshua sa tao, sinasabi rin sa atin ito eh, hindi ninyo kaya maglingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at siya ay mapanimuguin Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Hindi pala natin kaya maglingkod kay Yahweh. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapuputan niya kayo at paparusahan. Hindi niya pang iinayang lipunin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan. Sumagot ang taong bayan kay Joshua. Sumagot din tayo kay Joshua. Anong isasagot natin? Hindi po mangyayari yan. Kay Yahweh kami maglilingkod. Totoo ba? Amen ba? Na itong sagot ni Joshua ngayon. Ano sagot ni Joshua? Sinabi ni Joshua, kayo na rin ang saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila. Sapagat tayo kung gusto natin. Opo, saksi kami. Ito po, sabi nga ni Joshua, sa kanila walang sapilitan to eh. Kung gusto ninyo, sabi niya,
Pero ako at ang aming sambayan, kay Diyos, kay Yahweh kami maglilingkod, sabi niya. Anong sabi ni Joshua? Sinabi muli ni Joshua, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Siguro ginawa ng mga Israelita to, di ba? Ano sabi ni Joshua? Para maglingkod tayo kay Yahweh, itapon ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh ng Diyos ng Israel. Ano ba kasunod yan? Yan ang sabi ni Joshua. Kaya, sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh namin Diyos at susundin namin ang kanyang mga oras. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord God in heaven. Nangangako po kami sa inyo, O Lord God, na maglilingkod kami sa inyo, O Lord, at itatakwin namin ang mga Diyos-Diyosan sa aming buhay, O Lord God. Itatakwin namin ang mga Diyos-Diyosan sa aming puso, O Lord God. Itatakwin namin ang aming mga Diyos-Diyosan sa aming isip, O Lord God. At kayo lamang ang aming paglilingkuran, O Lord God. O Lord, maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin, sa oras na ito, sa aming paglilingkod bilang inyong mga lingkod, O Lord God. At nagniniwala kami na kayo ang aming magiging Diyos habang buhay, O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Very much, napakaliwanag mga kapatid at very